Ayun, magandang araw at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw, dahil wala tayong sasagutin na katanungan, meron lang akong i-share na tatlong katangian o pag-uugali na dapat hindi mawawala sa isang safety officer. Pero bago ang lahat, shout out muna natin si Sir. Ayan, kasamahan natin sa trabaho, isang survey. So ano ang tatlong katangian na dapat hindi mawawala sa pag-uugali ng isang safety officer, no? Unang-una, dapat chismoso or chismosa ka. Pangalawa, dapat pakialamero or pakialamera ka. At saka yung pangatlo, dapat matapang ka. Yun yung tatlo na pag-uugali na dapat hindi mawawala sa isang safety officer. So una, yung pagiging chismoso or chismosa ng isang safety officer, no? Bakit napakalaga sa isang safety officer ang pagiging chismoso or chismosa? Kasi nga, dating sa incident investigation, nandun yung pagiging chismosa or pagiging martes ng isang safety officer. Dapat magaling mag-imbestiga, dapat magaling magtanong ang isang safety officer, hindi lang isa or dalawa ang tinatanong pagka nagkakaroon ng insidente. So, dapat lahat ng information ng aksidente ay makukuha or matanong ng isang safety officer. Nang una, nandyan yung ano yung nangyari, kung saan nangyari, kung kailan nangyari, paano nangyari. Andyan lahat yan dapat makukuha ng isang safety officer. At dapat hindi lang isa or dalawa ang tatanungin ng isang safety officer pag siya ay nagkakandak ng incident investigation, incident or accident investigation. Dapat marami siyang mag-gather na information doon sa mismong insidente. Kaya nasabi natin na dapat magaling sa chismis or pagiging marites ang isang safety officer. Tapos yung pangalawa naman, yung pagiging pakialamera or pakialamero, no? Ganito kasi yan, guys. Kung sa gobyerno natin is merong kanya-kanyang departamento or department, ang DOH, merong DPWH, merong DOLE, ganyan. Sa construction, meron din, iba-ibang department din. Merong equipment department, merong safety department, merong HR department, merong equipment department, merong QA/QC or quality department. So, ganun, marami ding department. Tapos, ang isang safety officer, lahat ng department is pwede niyang pasukin or pakialaman once na meron siyang makikitang unsafe act or unsafe condition doon sa kanilang departamento. So, ganun dapat ang isang safety officer. Pag may nakita siyang delikado, example na lang sa equipment department, meron siyang nakitang unsafe sa equipment, pwede niya yung pakialaman. Example naman pagdating sa operation department or engineering department, may mga nakikita siyang unsafe condition, unsafe act, pwede niya rin yung pasukin or pakialaman. Bigyan niya rin yun ng recommendation, suggestion, or mga safety measures na dapat makontrol or ma-prevent na yung accident na pwedeng mangyari doon sa area na yan or sa departamento na yun. Lahat ng department pwede mong pasukin or pakialaman once na meron kayong makikita na unsafe act or unsafe condition doon sa kanilang departamento. So kaya natin nasabi na pakialamero or pakialamera ang isang safety officer. No? Tapos yung panghuli naman, yung pagiging matapang. Dapat matapang ang isang safety officer. Bakit? Kasi ang trabaho ng isang safety officer ay implementor, advisor. Halimbawa na lang dito ay yung may nakita kang imminent danger. Tapos, example na lang sa imminent danger natin, merong lifting activities. Tapos nakita mo yung equipment na ginagamit pang lifting is merong damage. Ngayon, paano mo yun mapapa-stop work, mapapatigil yung trabaho na yun kung pang hindi buo yung loob mo pagdating sa decision making, takot ka mapagalitan ng engineer, ng supervisor, or ng project manager nyo. So hindi mo kayang ipapa-stop work yung trabaho. Dapat hindi ganoon. Sa meron kang makitang imminent danger, dapat buo yung decision mo magpapa-stop work. Dapat hindi ka matatakot kasi buhay ang binabantayan mo sa bilang isang safety officer, no? Tapos example din, mayroon kang nakitang worker nung nag-UUC doon sa may malapit sa mga fuel tank. Delikado din po yun, unsafe act. Ngayon, kung hindi ka matapang bilang isang safety officer, natatakot kang sitahin, natatakot kang pagsabihan, no? Pero advice ko naman, kung kayo ay isang safety officer, once na manita kayo, dapat hindi rin kayo pabalagbag or paangasan yung pagsita natin, no? So, dapat nasa maayos tayo makipag-usap dun sa tao or sa worker. So, ganun din sa mga PP natin, paano mo mabigyan ng violation yung isang worker kung takot kang mapaaway or wala ng trupa dun sa mga worker. So, dapat may limitasyon, no? Hindi naman masamaan magipagkaibigan dun sa mga worker, mga foreman, mga engineer, pero dapat may limitasyon natin. So, may limit tayo pagdating sa trabaho. Yun lang naman ang ating may share or may bahagi para sa mga safety officers. So, maraming salamat at magandang araw ulit sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.